63, manindog to palihog, John chapter 6, verse 63. Now, my message this afternoon is the continuation of my preaching sa una. I don't know, last month ba to? Wala tumahuman about a miserable flesh. Now, mga Kristohanon, kundi ta magbantay sa atong unod, mahimutang miserable niini. Our flesh is number one, our enemy sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen? John chapter 6, verse 63, atong dunganan sa pagbasa. Let it go. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for the victory you had given us, O Lord, kaninang buntag sa first service, sa second service. Lord, I pray that ikaw magapanalangin, Ginoo, kanamo karon, labi na sa pag-deliver na ako sa imong mensahe. Wala ko'y mahimo, Ginoo, kung wala ka. Bless your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, og sa diha nga nakita sa mga tao nga wala si Jesus sa lugar nga iyang giadtuan. Ingapa sila sa Capernaum ug dito ila nakita si Jesus Christ. But Jesus says their hearts. Og siya mingon, ming animo dili aron makakita mo og milagro, aba naron makakaon mo. So ang mga tao usahay muhana sila sa simbahan because of material gain. Og just like the time of Jesus Christ. Og Jesus knew that these people are more concerned about their flesh rather than spiritual things. And they don't have comprehension of spiritual things. Maigsoon ko sa Ginoo, hinaoton ta as a believers, as a born-again Christian, kabalutaon sa importante ang mga espirituhanong butang kaysa mga material nga butang. What is the reason? Sometimes sa mga Kristohanon, dili sila mahimong faithful sa ilang pagsimba. You know why? Because their priorities in life is material things, not spiritual things. Dili sila magduha-duha, magbuhat o mga butang, dili makapahamaya sa Ginoo kung doon na sila ay gain materially. But Christian, atong masabdan sa atong gibasa, that it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The flesh profiteth nothing. Wala gyoy ginansya kung kining atong unod mo atong unahon. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. And then in verse 63, Jesus said, the flesh profited nothing. There is no good things in your flesh. Usay, magtanaw to sa atong flesh, murag ay guwapan, ay guwapo, niya atong ipanghinambog, migsoon ko sa Ginoo. There is no good thing in the flesh. It always contrary to our spirit. Our flesh makes us miserable. If you walk in the flesh, your life become miserable. Young people, Satan, the devil, he wants to destroy your good life, your good future. But if you are not be careful, the flesh, gamiton sa yawa mo destroy sa imong kinabuhi. Kinsa man ninyo, sigig kabilar, kay sigig dula og ML. I don't know what is ML, I don't know how to play that one. That's in the flesh. Imbes magbasa tag Bible, di na ta mo basa. Sometimes kung madugay ang simba, mo complain ta. Pero wag kitay complain, magtanaw o TV because that's in the flesh. Now in the flesh, we can understand the will of God. We cannot understand the will of God in our lives. Di na to masabdan unsay gusto sa Dios sa atong kinabuhi kung malakaw ta diha sa unog. Ang atong flesh dili ganahan mo simba, di ganahan mo ampo. Our flesh absolutely worthless, wala gyud pulos. Ang atong flesh dili ganahan mo sunod sa Dios diha sa atong paghatag. One thing in salvation,
Your soul is saved, but your body is not saved. Now, when we are saved, we have a new nature, but we are also in the flesh. The Bible called the flesh the old man, the old sinful man, the old sinful nature. The flesh cannot please God. It is our flesh who hinder us to follow the will of God. There is no good thing in the flesh. Apostle Paul said, "For I know that in my flesh dwelleth no good things." Romans chapter 7, verse 18. Every day, young people, Christian, all of us, every day, we need to fight in our flesh to please God, to walk in the will of God, to profit. Kung gusto tag ginansya, kung gusto tag God will bless us, we need to fight in your flesh. Na usahay, ang akong mga anak, sige na kung gibalik-balik nila, you need to have a self-control. Kaya kung wala tayo self-control, maigsoon ko sa Ginoo, you're like driving a car without walay manubila. Kung mabangga ka, bangga lang yun na siya. You need to turn, you need to, kinahanglan muliko ka kung naay punuan sa lubi, right? Pero kung amo imong unod, mo imong pasinungtan, ambot lang yun, kapadulong. Dito kapadulong sa kanal. Sumabitan ng dili maayo ng magpatambok tagayo, kay yung tagway self-control. Amen? Amen? Because the flesh mo ni mudrag nato nga mahimot ang miserable. You know, masa may problema sa mga batanon nga nung napuno sila sa bisyo. Nakabalo sila. If you are a Christian, you know there's something wrong kung nakay bisyo, but why di ka makakuha sa bisyo? Because of your flesh. But by the grace of God, kung imo ng pangayoon sa Ginoo ang Diyos, gamahanan siya nga mukuha niya na. Every day we need to fight in our flesh. Now, it's easy to live with your flesh. Kung uyon ta sa tong unod, sayon kayo eh. Pero gansita. Right? Amen? Kaya ang unod gusto og binuang. Ang unod gusto og mga ma-enjoy ka, but dunay mga ang aim niya na is gansi ka. Pero if you fight in your flesh, you become strong and, you know, mahimo kang ligon ng Kristohanon, mo profit ka. Pero gusto kag sayon nga kinabuhi, di ka muaway sa imong flesh. But the ending of following the flesh is destruction, shame, and even death, kamatayon. Galatians chapter 6 verse 8, "For he that soweth the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." In Romans chapter 8 verse 13, "For if ye live after the flesh," kinabuhi mo diya sa unod, "you shall die. But if you through the Spirit to mortify the deeds of the body, you shall live." And 1 John chapter 2 verse 16 to 17, "For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever." In the flesh, we can accomplish nothing. Wa gyud tay mahimo sa itong kinabuhing Kristohanon. The flesh profiteth nothing. There is no good thing in the flesh. Now, there are 4 goals in the flesh that we cannot accomplish. There are 4 goals that we cannot accomplish in the flesh. Number 1, review na lang ni kinahuman nato itong number 1 ni Agi. The flesh cannot satisfy. We cannot satisfy our flesh. Kung kanang imong unod siya, sige, ako ning buhaton eh. Mo inom lang kog kuter bito na. Pero sikag inom kuter siya. Sige ra man tag kuter ani. Lami magitong tanduay. Sige na sa kaginog tanduay, sikag hubugoy ka. Kulang magyud lami magitong shabu.
Well, it's the nature of the flesh. Dili ka masatisfy. Ang flesh, ang sala, magsige increase ang sala, hantod, ma-destroy ka sa kaaway. Ang flesh, dili sad siya masatisfy with silver. Kung unahon nimo ang kwarta, bisika kung naa siguro ko 1 million, okay na. You're wrong if you have 1 million. Gusto na sa kag 2 million. Ngayon siguro ka, if I have 5 million pesos, that's enough. Di na nako unahon ang kwarta, Ginoo na akong unahon. You are wrong. Pag abot ni mo 5, gusto na po kag 10. So maigsoon ko sa Ginoo, ang flesh dili masatisfy. Ingon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. The flesh cannot satisfy, the labor of the flesh feels. Letter B, the lust of the flesh feel. Walay katagbawan diya sa pangibog sa unod. Kimong sundon ng pangibog sa unod na mahimog yung kang makaluluoy. Ang flesh tapulan. Mga batanon, nangingon ang mga expert na karon ang mga tao sa Pilipinas, mga batanon lahi na. Kinaanad ta nga sayon ang kinabuhi. Dali na may stress. Gamay nga problema, may stress na nga naman. Hayahay na kaayo. O ang atong unod, ato ning pasinungtan, dili ta mo mata, di ta mo ampo, wag yun, gubagin ang atong kinabuhi. Kung nag-goal ka, mahimo kang successful nga Kristohanon, you become a Christian businessman, makatabang ka na sa ministry, you become a Christian professional, mo-graduate ka, and then makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo. If you are not fighting your flesh, pildigyog ka. Huna-huna ra ginani mo. Daghang mga Kristohanon nga akong nadunggan sa una, mga young people pa mi, dagko kay sila damgo silang kinabuhi. Pero wa ginahimo Ano man, they don't want to fight in their flesh. Ang flesh nato gusto iduota, ang atong flesh gusto hayahay. Gusto nita mo mataog sa iyo. Gusto ta maglakaw-lakaw, maglaglaag. Mo na gusto sa flesh. It's profited nothing. Mo tayo istugot sa Ginoo, say natay problema. Ano man, gusto sa Ginoo matrain ta. Pagsukol sa atong flesh. And then the flesh cannot satisfy, the labor of the flesh feel, the lust of the flesh feel, and then letter C, the learning of the flesh feels. Education is very important. Apanayog sa ligi ang imong edukasyon. Sa ligi ang Diyos. Our world today filled with smart and wise people, but they cannot solve our problems of this world. Daghan na kayong bright karon pero wag yun masulbad ang atong mga problema. Nagkasamot ang problema. The more na himo silang magialamon ining kalibutan, the more na hilayo sila sa Diyos. In Ecclesiastes chapter 12 verse 12 to 13, and farther by the dose my son admonish of making many books, there is no end, and much study in weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Usara yun ang conclusion. Sa tanan na ito natunan, kahadlukan na ito ang Diyos, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Now, letter D, the letting of the flesh feels. Natao taning kalibutan nga gusto kita'y sundon, gusto kita'y maguna. Diba? Gusto ta kita'y mo'y daigon. Natural sa atong unod nga magkinabuhi ta diya sa garbo, apan gusto sa Dios nga mapainobsanon ta. Ang flesh, natural sa flesh, kung ay tao mo saway nato, masuko ta. Gusto nato suntuko ng tao kay saway nato, right? Kumahimo pa pusilo nato. Because ang atong flesh is worthless. Ngilngi kayo kung ato ning pasinunta ng atong flesh. It will destroy our testimony. Pero natural na sa tao nga hambugero ta.
Pero atong kontrolon pinagi sa grasya sa Ginoo. Nganong daghan nga mga Kristohanon muundang ang panalangin sa ilang kinabuhi because of pride. They no longer teachable. They in developing yourself, remember this, in developing yourself to succeed, you need not to focus your strength, but your weakness. By developing your weakness, ang unsay sayop nimo imong developon. Gusto nato ang istoryahan ang atong nindot nga gihimo, right? Pero istoryahan na dili mayo nimo sa hilom da eh. Gusto nato nga makita sa mga tao ang atong maayo ra gyud. Maigsoon ko sa Ginoo. Gusto sa Dios na usahay atong tan-awon ang atong kaugalingon. Ug aton ning usbon atong i-develop ang atong kaugalingon nga mga weaknesses para ang Diyos magkagamit kanato. And then the Bible says in James chapter 4 verse 10 to 11, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Speak not evil one to another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law, judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Now, doon na tayo mga example, maigsoon ko sa Ginoo nga grabe kayo na itabo sa mga tao sa diyang nagpataas sila. In 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. The lifting of the flesh fails. Ato kang ipataas ang atong kaugalingon nato mo na panahon na nga mapaubos ta. Kung gusto tayo ipataas, go down, be humble. Now, number 2, the flesh cannot be justified. Una, number 1, the flesh cannot satisfy. Number 2, the flesh cannot be justified. Walay tao nga pagka matarungon pinagi sa iyang unod. Munta di ta maluwas sa atong mayong binuhatan. How can we go to heaven? By doing good works? No. Our flesh is short of the glory of God. In Romans 3:23, for all have sinned, kitang tanan nakasala, and come short of the glory of God. Gahapon nagwali ko, dagang hubog, mag-unang hubog, amen! Muimin pang hubog. Napoy mingon, maluwas, mag-una pa sa akong punkuan. Pero pasalamat ko nga daga po na save, bisag dagang hubog. Hastang hubog, ni dawat sa Ginoo. Aman maigsoon ko sa Ginoo, di ta maluwas sa paghimo na itong maayo. Maybe mingon ka maning kamot kog mahimog maayo. Aron ko maluwas. The Bible says, you are short from the glory of God. Kining atong flesh di gini kasaka sa langit. Short ta sa atubangan sa Dios. Atubangan sa Dios wala tay pagkamataron pinaagi sa pagtuman, dili ta mamataron pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Romans chapter 3 verse 20 Romans 3 verse 20, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for the law is knowledgeable of sin. Another verse, Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans chapter 3 verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Why labot ang pagtuman nato sa kasuguan? Kaya nga naman, kining atong flesh, dili ni kaabot sa langit. We need the grace of God. Only the pinaagi lamang sa atong pagtuo diya ni Jesus Christ. Kaya ang pagkamatarong atong naangkon gihimo na ni Kristo dito sa cross. By faith ato nang nadawat. Now justification can be done by the blood of the Lord Jesus Christ, not by good works. In Romans chapter 5 verse 9, much more that being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him.
In 1 Corinthians chapter 6 verse 11, and such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus Christ, in the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Na walay tao nga makaadto sa langit pinagi sa pagbuhat ug maayo, apan pinaagi sa pagtuo ug pagdawat ni Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga manuluwas. Now there are 4 goals in the flesh we cannot accomplish. Number 1, the flesh cannot satisfy. Una kung sige gyud tag pangita, di unaon na tong mga butang ning kalibutan na di gyud ta ma-satisfy niya na. Sige lagi tag long, more and more. Isa na nga atong unod, kung atong pasluyangan, ang atong unod, the more nga maglong kag dili maayo. The flesh cannot satisfy. Number 3, the flesh cannot be sanctified. Now, what is the difference between justification and sanctification? Binisaya pa ni justification pagkamatarong. Ang sanctification pagkabalaan. Pagkamatarong, pagkabalaan. Ang balaan, matarong siya, right? Justification, pagkamatarong. Sanctification, pagkabalaan. Okay. I try to explain ninyo. Now, justification means we are declared righteous, while sanctification means growing in righteousness. Justification, murag gi-declare ta sa judge nga you are righteous. Murag ito gikasuhan ka, prisuhonon ka, but declare ka nga not guilty. That justification. But sanctification means growing in righteousness. Sanctification is a continual process of being holy. Sanctification is a possible because of a finished work of Christ. Our flesh are sanctified because of Christ. In Hebrews chapter 10 verse 10, by the which we are sanctified through the offering of His body of Jesus Christ once and for all. Kita nga mga Kristohanon, magtanaw ang mga tao na to, kita, hindi sila katuo nga balaan ta. Pero actually, mga balaan ta. Atubangan sa Diyos. And then we change from bad to good because of the power of God. Doon na tayo gahom. Once you are saved, kung luwas na ka, dili ko mutuo, nga usa ka Kristohanon, wala say gahom pog maglikay sa sala. We are sanctified. We have doon na tayo gahom pagbiya niini. Apa may son ko sa Ginoo, usahay ang Kristohano nagunhaw na tangamurag, ulipon lang yapon ta sa sala. Di ba kung gistorya sa inyo, doon na usa kasiman nga isog ka iyang kapitan, suguon sa, ay, trabaho to. Anto, nihawa na sa barko, nakitaan sa siyang kapitan dito sa New York. Gisingitan siya, hey, Roger, come here! Tanon siyang kapitan ba? Naanad ba sunod siyang kapitan? Niadto pa siya, kuyawan kay siya. Pero nagunahuna siya, wa pa siya kabot. Nga nung yaman kong tawgon nga, wa naman ko sa barko. Wa siya, gikumuan niya. Nga naman, Kristohano na ta. Wa na ta maulipon sa sala. Ang yawa, wala na gahom nato. Now, Christian, isang suko lang nimo sa atong kaaway. Ang demonyo mudagan siya, mukaratil palayo na to. Why? Doon na natin kagawasan. Pero ang atong hunahuna, di ni mo kaya, di ko kaya nga wala siya. Isang kipat-kipat lang na sa mata. By the grace of God, tanggal na. Pastor, di na ko kaya nga bulagan ang akong uyab. Ora ra ba po gwapo? Siwa ka kita, pastor, manukon mangguna siya. Ay, manukon, libat na, ay. Taon sa mo, daghang Kristohanon. Anong ka na mga unbeliever? Kung sa makahalap, pag antipara,
Paigsoon ko sa Ginoo, kung sukla na to ang atong flesh, by the grace of God, atong madaog ang atong flesh. Amen? Pero kung di mo suklan, mapildig yun ka. Miserable yun ka. Now, how do we live in our Christian life? Through flesh? Samantama, kinabuhi ta sa unod? No. There is no good thing in the flesh. The flesh gamiton sa yawa to drag us aron ta ma-destroy, magubang atong testimonyo, anton mag-antos ta, mawala atong kalipay sa atong pagkakristohanon. Kristohanon, anak na ta sa atong sa hari, sa mga hari. Anak na ta sa Diyos. Amen? And then again, you cannot grow in your Christian life if you are living in the flesh. Ayaw na pag-sigig email. O pailabay na imong cellphone. Magsige kag email. Email ra ganing na. Unsa na kag na kay auto, cellphone ra gay na kay auto di na ka musimba. Sige na kag suroy-suroy. Nami sa unay bago pag cellphone, nami hurniro sa una nga piti na kong katawa ang cellphone gihiktag lastiko. Nakauyab og duha. Kay kukog, grabe, cellphone ko doon mo sa akong pagpanalangin sa Ginoo nimo. Anto na nisulong nitong bana kay ang iya ding asawa na himong textmate. Basta yung paningkamot, gihiktan bagay glastiko. Unsa man pagsalig sa Ginoo nato sa mga butang ning kalibutan. Amen? If you want that God will bless your life, fight. Away ang imong unod. Sa iyon, magkaigon ng di ta mo away sa unod, dindot magkaigon. Sa akin ni si Brad Lito, si Brother Rini, magkuyog mi, ko kani yung mga dagway, mga palahubog mo sa una, no? Kita sila guboging siya nga, kami ang sa una, palahubog mo mi sa una. Pasalamat ang iluwas na si Ginoo. Yan, maikson ko si Ginoo, naluwas na ta. Wala na ta ng mga butanga. Tiyaw mo ka na, kita mga Kristohano, di ta ngay mamista. Oy, Kristohano, naguta. Mamista mo dito, kastiguhon mo sa Ginoo. Yan, mahubog pag yun mo. Patawag mong Brother Undo. Now, in Romans chapter 8, verse 8, so then they are in the flesh, cannot please God. Romans chapter 8, verse 8, tanawan ninyo. So then they are in the flesh, cannot please God. O magsige ka mo, kinabuhi mo sa unod, mga batanon, di mo magbasa sa inyong Bible, magsige mo email, tanaw sa Facebook, wanap, galanap. Siya, ngitag signal, sakas lubi, taon sa, maurag yun na. Unya nag-ampo ka nga, i-bless ka sa Ginoo. Bisa pag magbunta kog ampo din digid mo i-bless sa Ginoo. Inyong mga utok, musukol mo sa inyong ginikanan. Kanyang gitanaw, puro na lang yun ka na. Tiyaw mo na karon. Diya sa panimalay. Di nagid ka fellowship ang mga anak o mga ginikanan. Kay tagsag cellphone. Sige lang, lingi dito, naatod sulod sa balay, pero muragwa lang. Na mga igsoon ko sa Ginoo, there's nothing wrong with sa atong mga cellphone, ato na magamit sa mayo. Pero may igsoon ko sa Ginoo, dapat ato na in control because so then they are in the flesh, cannot please God. Now there is failures in adequate discernment if we walk in the flesh. Kitang mga Kristohano, doon na tayo kaalam mo yung agihatag sa Ginoo. Because of the Spirit of God. If you have the Holy Spirit, you have discernment nga makabalo ka, there is wrong. Sayop ni, di na ko ni buhaton, pero og magkinabuhi ka sa imong flesh, wag yun, mawala imong discernment. Mabugo ka. Maigsoon ko sa Ginoo, ang Kristohanon mo'y pinaka-bright nga tao sa tibuok kalibutan. Kay naghimo nining kalibutana mo'y atong amahan. Ang atong Diyos is God of wisdom. The Bible is the source of wisdom. And the Bible is our wisdom. And we have the Holy Spirit. Paminaw mo mga young people. Ayaw mo pagkubi-kubi diya. Paminaw mo.
Pero kung magkinabuhi mo diya sa unod, wa gyud mo'y kaalam. Mabugo mo, nga bright man unta mo. Perti na gid yung bugua. Wa na gid mo kabalo unsay sayop, unsay maayo. So then they are in the flesh, cannot please God. Now you become full if you trust your flesh. Don't trust your education doing the work in doing the work of God. Don't trust your instinct to do the will of God. Don't trust your experience doing the work of God. Don't trust your own strength to do the will of God, but always kneel down and pray for God's wisdom. Every day, Lord, please tabangi ko Ginoo. If you do the work of God in your flesh, God will live. Kung magkinabuhi ka, church staff, kung magkinabuhi ka mo, magtrabaho mo diya sa Ginoo sa inyong flesh, di gyud mo kuyog ang Ginoo ninyo. Bisag unsa pa nato ka bright, wala gyud, di gyud mo kuyog ang Ginoo nato. Now, if you do the work of God in the flesh, God will live. Kung mo trabaho ta, magnegosyo ta, para sa pangibog sa atong unod ang Diyos, dili siya mutabang nato. Apan maigsoon ko sa Ginoo, kung sa ato tanang nga trabaho, sa atong negosyo, sa atong kapaningkamot, na ang Diyos sentro diya nimo, God will work for you. Si Samson, nadakpan siya sa iyang kaaway o he became a miserable person because he trusted his own strength and his own discernment. Una-una ni Samson, kaya ko rani man chicks, easy rani. Nasayop siya. Ug sa iyang una-una, he can do his task to defend Israel even without God. Siya, mahimo ra nako, patay akong kaaway, even di ko mosunod sa Ginoo. Sayop si Samson. Wa gyud. Tanawon mi ta nato, mura bugo kay Samson no. Si Delilah ni katulog niya unsa iyang isulti sa aman gikan nimong kusog sa kung kapuson ko kapito na hinay na kay ko ana din nagig ko makusgan. Ingon si Delilah, Samson mata. Pero grabe pud matulog si Samson no. Kay naay mga Palestiano mamakak na Samson ni Delilah. Pero kadagay nakatug-an ko si Samson no, ingon si Delilah, di giday ko nimo love. Wa mangig ko gitug-anin nimo. Ug ahagi ka ng imong kusog, iyang gitug-anan, giputlan siya buhok. Wa na si kusog. Si Samson usa ka example sa Kristohanon nga nagtuo siya. Mahimo niya ang kabubuton sa Ginoo. Even musupak siya sa gisugo sa Dios. No, sayop siya. His flesh, dili gyud makahimo. Walay gahom sa pag-accomplish sa mga butang nga gisugo sa Dios sa atong kinabuhi. Now there are 4 goals in the flesh that we cannot accomplish. Number 1, the flesh cannot satisfy. Iban ninyo na, so kung saon pa ninyo, daghan mo kwarta, unahon ninyo, dili gyud nimo masatisfy ang imong flesh. The flesh cannot justify it. Aya pa ingon, Pastor, di ginako, kaya mo yan. Fight, hulaton na nako, nan ako'y kwarta, nan ako'y administer ko musunod, sige no, dili gyapon, pag-abot nimo, wa gyapon, you are longing more. Sa sala, ingon si Pastor Greg, tanan nga mga adik-adik nagsugod nga mo inom mo sigarilyo. Walay adik nga dalit lang pagka-adik. Dili ka mahimong drug addict kung dili ka mo sigarilyo, di ka mo inom. So young people, ayaw mo pag-ingon, magsigarilyo lang bita ko, pero di man po ko mag-siyabo. Mo inom naman kong kuter, pero di man ko inog tandway. Inom gani ka, hinahinay, beer. Nagka-adik ko, dili ko ng beer. Kadugay sa murag, lami matong beer sa bugnaw na. And then last, the flesh cannot multiply. God wants us to multiply. God's desire to every Christian to reproduce. We are commanded to preach, to witness, and to make disciples. Apan ang atong unod mo pugong to reproduce. The Holy Spirit can't work in our flesh. The flesh cannot multiply.
In Galatians chapter 6 verse 8, for he that soweth in the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Now it is impossible to have a real fruits if you walk in the flesh. For he that soweth the flesh shall of the flesh reap corruption. To reproduce, it is a matter of genetic. God creation will reproduce according to His kind. Pero naa ka sa church, mga lagad ka sa Ginoo, unsa diyan nag-desire ka akong flesh sa mga butang diyan sa Ginoo, pinagi sa imong unod, wala gyud, zero gyud ka. The flesh produces more flesh, right? But the Spirit produces life. Usahay, no, muni usahay ako makita karong panahon na. Ibig among us as pastors. Usay gusto na mo ma-confess ang ministry sa among paningkamot, sa among flesh, maigsoon ko sa Ginoo, di gyud na mahitabo. Bisa pag-unsa may kakugihan, sa may kamaayo kamutuon, sa unsa pa may kakugihan nga magtuon, sa among wali, kugihan, mag-visit, without the Holy Spirit nga mutabang ka namo, everything is nothing. Ang gusto sa Ginoo, nga muduol ta diha sa Ginoo, ay mo tang mapainom-sanon. Our flesh will fail us. There is no good thing in our flesh. Our flesh is faulty. If you are looking to be saved by your flesh, by doing good works, you can't go to heaven. Di gyud ka maluwas. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ang flesh, wala gini mahimo nga makasulod ka sa langit. Your good works, it is not enough to save you. But Jesus Christ is the only way to be saved. If you are Christians today, yes, we are saved by faith. But if you want to succeed, if you want to prosper sa imong trabaho, sa imong negosyo, live in the Spirit. Ayaw ibutang nga sa imong unod nga ka makinaway nga kugi ka, bisag dili ka bubuton sa Ginoo, mamakaka or makakwarta ka. You are wrong, you are Christian. God will chastise you. Young people, ayaw mo pagunahuna nga okay lang inyong kinabuhi kung mubiya mo sa simbahan, mubiya mo simba, di mo magbasa sa Bible, magbinuang mo sa inyong kinabuhing Kristohanon. I'm okay, I'm fine. Uman akong eskwela, bright ko, you're wrong. Sayop gid ka mo. The devil who wants to destroy you. The devil knows that you are a Christian. Ang Kristohanon kaaway sa yawa. Ang Kristohanon gidumtan sa mga demonyo. Kung mga negosyo ka, way mo palit nimo. Kontrolado sa yawa ang mga tao nga dili Kristohanon. But only in the blood of Jesus Christ, only in the power of God, makita nimo ang panalangin sa Ginoo. If God is going to protect you, like Job, ingon ang yawa sa Ginoo, ingon siya, Ginoo, nanong si Job disunod nimo, kay grabe ang blessing niya. Kay gibuhatangan nimo siya hedge, kural. Christian, ingon ana ang atong kinabuhi sa atong Kristohanon, kung magsunod ta sa Ginoo, God will put you a hedge, kural, para proteksyonan ka sa trabaho, sa yawa, sa imong kinabuhi. So balik ko na ako, you cannot multiply yourself. Flesh cannot multiply. Kung diya sa tong unod, magkinabuhi ta sa tong unod, wag yun, zero yun ta, miserable yun ta. Dili nimo mahimo kining atong trabaho pinaagi sa atong unod. Yes, of course, we need to work hard. We need to work and be honest. Mamigson ko sa Ginoo. We need the power of God. Young people, do you understand what I mean? You need the power of God. Sukli ang inyong unod. Ayaw mo pa uyon sa inyong unod. Magpauyon-uyon mo sa inyong unod. Malayo mo sa Ginoo. Tinuod na, nindot kayo magpauyon-uyon sa unod. Nindot kayo maglakaw sa unod. Aba naigsoon ko sa Ginoo, gusto sa Diyos, everyday fight. Every Sunday,
If you are honest, dili tanang Domingo, ganahan ka mo simba. Even myself. Ngunit usay ganina yung ko, Jim, nindot kay matulog rano. Sabi tao, siya po di ay. Unya ko nita mo sukol, aman si pastor, natulog. Di ba lain kayo, no? Pastor, natulog? Wa mo simba? O sa maday kalainan ninyo nako, ariha ta mga anak sa Ginoo. Aman si Brad, wa mo simba nga naman namista, labaw na. O niya karon kung imong anak musukol nimo, dili mo ka anak pag faithful, nganong gahi makagulo. Nakakita siya sa imong binuhatan. No sayang mong giuna trabaho, kwarta. Ni hantod karon wa ra bagyapon tay kwarta. Atong unahon ang Ginoo, bahala nang wala tay kwarta. Basta makita sa atong mga anak na naningkamot by the grace of God, because our flesh cannot multiply. Kaning atong kwarta di gini mo multiply. Di kita mga makakabig og kalag kung makinabuhi ta diha sa atong unod. So maigsoon ko sa Ginoo, fight in a good fight of faith. Now we have last mga verses nga akong basahon. And 1 Corinthians chapter 5 verse 15 verse 31. Now what the Bible says about our flesh. What must I do in my flesh? We must die daily in the flesh, in our flesh. 1 Corinthians 15:31. I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. We must die daily in the flesh. Deny your flesh, and you have a victorious Christian life. And God will let you succeed. I-bless ka Ginoo ang imong kinabuhi. We must die about the things in the flesh. Para sa atong mga church staff, Bible student, kung gusto mo, gagamiton mo sa Ginoo sa dako nga paggamit. Learn to fight your flesh. Die daily. What are the things in the flesh? Pride of life, lust. We must die daily for those things. Apostle said in Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, and live with the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tinawton ta nga inyong nasabtan. Abot sa inyo ha ugma, siguro tintalon ka sa yawa. Ang imong unod. Kung doon ay tao nagsulti ni mo, dili mayo. Yan nasuko kapag ayaw because itistingan sa Ginoo your flesh. Nasa flesh, pride of life, lust, and other things. You need to fight. Isag lagot na kay salami na kay sumbagon pastor, pero tungod sa Ginoo. Muiyak na lang ko diya sa Ginoo, good. That's the one way of fighting the flesh. Sa nangdot kay magdula og email, ko apog yung kayo, balag way kaon. Because of Christ, I need to fight. Gusto ko gamiton ko sa Ginoo. And then natulog ka, pagkatulog ni mo, di ka katulog. Lami, di kayo makuha mag cellphone. Kabahala pag di ko makatulog. I need to train myself to fight in the flesh so that God will bless me. Amen? Now, usbon ako, ang Ginoo gusto siya mo bless sa inyong kinabuhi. Young people, gusto ang Ginoo mabayaw sa inyong kinabuhi, mataas sa imong kinabuhi, makita si Kristo sa imong kinabuhi. Pero kung diligid mo musukol sa inyong unod, katuog manggod ko, kaapoy manggod, that's in the flesh. Ayaw gud pag-ekspektar ng Ginoo mo gamit nimo. Ayaw pag-ekspektar ng Ginoo mo bless sa imong kinabuhi. Read your Bible daily. Pastor, kapuyan man ko. Read it. Fight in a good fight of. Ang Ginoo naan nimo, nag-back up nimo. Ang Ginoo mo sustain nimo. And then makita nimo, dunay dako kaayong kausaban sa imong kinabuhi. You are going up and up. Pero kung di ka musukol sa iyong flesh, birahon ka, padulong dito sa ubos.
Right? Mag-pray ta, Lord. Salamat sa imong pulong. Kung nag-pray, Lord, ikaw mag-bless niya to. In Jesus' name I pray.